Eden Santos, Net25. Good morning, good afternoon na ba? Good afternoon po, Sec. Regarding po dito sa mainit na panahon, napag-uusapan na po ba o natalakay na ng gabinete kay Pangulong Marcos kung ano po yung mga pwedeng gawing measures, hakbangin para naman po maiwasan yung kakulangan or maranasan ng mga Pilipino yung kakulangan sa supply po ng tubig sa panahon pong ito. Sa ngayon po, yung pong water supply natin, the water supply remains significant despite change in the weather condition. As of now po, wala pa pong pag-deklara kung tayo po ay nasa El Nino na. So, as of now, wala po tayong dapat alalahanin at kung mayroon pa po, at tayo naman po ay sanay na sa sobrang init po at tayo naman din po ay nakakaraos, of course, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Kung meron po talagang pagkukulang sa water supply, agad-agad din po nakikilos po ang pamahalaan. Pero syempre, sabi nga po natin, natural na po yata sa Pilipinas ang ganitong klaseng condition. So, sa mga susunod pong buwan, kung sakaling mas uminit pa ang panahon, hindi naman po natin mararanasan yung mga pila-pila ng mga balde o yung water rationing na mas mahaba pa kaysa dun sa regular na pagtulo ng tubig sa mga gripo ng ating mga mamamayan. Pipilitin po natin yan. Pero as of the moment, syempre kailangan din po natin itong paghandaan. Taon-taon naman po ay kailangan paghandaan ang ganitong mga pangyayaring krisis. Thank you po. On cam ka, Eden. On cam ka. Okay. Gawin mo sit down mo. Ladies and gentlemen, Yusek Clarissa Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Muli, welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 12. Good news ang dala ng Department of Justice. Binigyang halaga ni Justice Secretary Boying Rimulya ang legal at makataong approach ng ating administrasyon laban sa iligal na droga sa kanilang pagdalo sa 60th session of the United Nations Commission on Narcotics Drugs. Dito ay binigyan din ng ating administrasyon ang pagpapatibay sa mga prevention measures gaya ng education at rehabilitation programs kontra droga. At nagbunga nga ang magandang resulta na nagtala ng pagbaba ng drug abuse sa bansa mula 1.7 or rather 1.67 million noong 2019 to 1.47 million noong 2023, base sa 2023 National Survey on Drug Abuse in the Philippines. Sa kabilang banda, the Philippines reaffirmed that the arrest of former President complied with the Philippines' commitment to the Interpol. Our commitment received support from various civic and civil society organizations. Let me quote some of those statements. Former Senator Lila de Lima said, "Duterte is being made to answer, not me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course." The Free Legal Assistance Group said it welcomes the issuance by the ICC of the warrant of arrest against Mr. Rodrigo Roa Duterte and the action taken by the Philippine authorities to enforce the warrant against Mr. Duterte. It is a significant step towards ensuring accountability for the extrajudicial killings committed during his administration in pursuit of the so-called war on drugs. The Commission on Human Rights meanwhile said, "The pursuit of justice cannot be stalled. Every delay prolongs the suffering of those left behind. It bears repeating the truth cannot be silenced. Accountability must prevail over impunity." The Project Paghilom hailed Duterte's arrest as victory for justice. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso, ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Paano siya inabuso? Human Rights Watch Deputy Asia Director Byrony
Lao. Also said, former President Duterte's arrest and transfer to The Hague is a long overdue victory against impunity that could bring victims and their families a step closer to justice. Adding that, this momentous event sends a message to human rights abuses everywhere that one day they could be held to account. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Tamang-tama siguro sa number 1 question yung tanong ko dahil kumusta na po ngayon kung meron kayong tuloy-tuloy na monitoring kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nasaan na po siya at ano na po yung kanyang lagay? Sa ating pagkakaalam, sa huling ulat po sa atin ay siya po ay nasa Dubai. At sa ngayon po naman po kasi ay nasa maganda naman po siyang kondisyon, meron po siyang kasama. Yung preferred nurse niya po, may kasama rin po siyang abogado at kanyang preferred na security. Kasi po sa post po ng kanyang daughter na si Kitty Duterte, parang 8 hours daw pong biyahe, isang sandwich lang yung kanilang kinain. Alamin po natin ang katotohanan po niyan. Thank you. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May gagawin po ba ang pamahalaan para tulungan si former president? Kasi ang dating doon sa kanya mga taga-suporta is basta natin ibinigay sa ICC. Hindi, what do you mean po na Kung tutulungan po ng pamahalaan, may bibigyan na tulong. paano pong tulong ang dapat asahan kung meron po siyang sariling abogado? But anyway, meron man po tayong batasang RA 9851. Okay. Follow-up lang daw po doon sa question ni Ivan, yung pong war on drugs ng dating administration, di ho ba sa polisiya ng gobyerno po yun para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga? Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun ng pamahalaan? Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat natin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabi mo sa kanyang lumaban, para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing is against the law. Wala nga tayong death penalty sa Pilipinas eh. Uunahan mo pa. Napatayin? Ang masama, wala pang hearing. So, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang gobyerno. Thank you, Yusek. At dito na po rin tatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.